Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po. Ito na naman po, nagbabalik na naman po para po magkomento po sa inyo. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok ng mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong batikos na natatanggap po ng Vice President, lalong-lalo po sa kanyang mga biyahe, mga tambay. Ang tanong po rito ng Malacanang at yung tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out, ay matindi po ang batiko sa Vice President. Ang tanong po at ang sinasabi po ng garbage in, garbage out ay pang-personal daw po ba ang mga biyahe ng Vice President at hindi raw ito pambayan o pambayan ba o pang-personal? Sagutin po natin yan, mga tambay. Pero pakinggan po muna natin ang mga balita, mga kababayan. Ito po, umpisahan po natin ang balita. Inihayag ng Office of the Vice President na nasa Australia ngayon si VP Sara Duterte para sa isang personal trip. Sa statement na inilabas ng OPP, sinabi nito na dadalo ang Vice Presidente sa Free Duterte Now rally na gaganapin sa Melbourne sa darating na June 22. Yan. Yes. Sinabi po ng Vice President ang dahilan niya, pero may sagot po ang Malacanang, mga tambay. Pakinggan naman po natin ang sagot ng Malacanang dito po sa pangunguna na tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out. Alabas po na Sandali lang po. Yeah. personal trip ulit. Ito po, ayun natin. Kung paano po magsalita si garbage in, garbage out. Alabas po na personal trip ulit. Sa aking pagkakaalam, nag-celebrate siya ng kanyang karawan sa Netherlands. That's May 29, 20, 30, 31. At meron pa palang Qatar. At meron Kuala Lumpur. At ngayon Australia. So, 4 na bansa in just less than a month. So, kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yun. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. So wala po tayong masasabi kung ano man po ang ginagawa niya ngayon bilang Vice Presidente. Ito po ang nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa. Ang kanya lang sigurong lalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Ano po ba obligasyon ng Vice President sa taong bayan? Di po ba? Spare tire pa lang po siya. Vice President, spare tire. Di ba? Naghihintay po siya ng presidente, number 1, matsugi. Para siya na po yung spare tire. Ang Vice President ay hindi po halos inuobliga po yan. Di po ba? Wala po obligasyon ng Vice President. Hindi nga po binibigyan po yan ng napakalaking budget. Di ba? Pinopolitika nga yan eh. Pero sa kabila ng pinopolitika ang Vice President at pilit pinababagsak dahil ang trabaho niya po ay mag-intay. Mag-intay lang po siya. Mag-intay kung kailan po, kung kailan machuchugi ang presidente at kung kailan ito magiging baldado na at hindi na magpapangsyon ang bansa. Doon pa lang po papasok ang isang Vice President. Pero dito po sa sinasabi ng garbage in, garbage out, mga kababayan. Yung sinasabi niya, nag-birthday pa raw po sa Netherlands, sa The Hague, sa may ICC ang Vice President. Anong klaseng birthday po ba ang ginawa ng Vice President doon? Kumain lang sila doon sa isang restaurant. Restaurant! Kumain! Hindi po gumastos ng 100,000,000. Katulad po nung kaarawan ng isang presidente ng Pilipinas na tinatawag na sumisinghot daw po ng pulburon at pati daw ang Coke ay sinisinghot, hindi raw iniinom. Nakita niyo po katarantaduhan yan. Imbis na inumin mo yung Coke, sisinghutin mo. Di po ba? At magkano naman po ang halaga na yan po ay pinag-usapan sa buong bansa at sa buong mundo na may Pilipino. Di po ba? Mahigit 100,000,000 daw po ang ginastos dyan. Dahil ang kumanta pa raw dyan ay imported. Yung tinatawag na duran-duran. Pero sa Pilipinas, ang tawag dyan, durian-durian. Di po ba? Sa kanila po, tawag nila dyan dahil nagbayad daw po yata ng hindi bababa sa 100 million pesos. Birthday po ng Pangulong Marcos yan. At ginawa po yan sa 5-star hotel.
Di po ba? Ganon po katindi. Pero wala pong question dyan. Ang tinatawag na garbage in, garbage out. Hindi po ba mga kababayan? Yung birthday ng Pangulo at yung mga party-party sa Malacanang, walang question yun. Walang question. Yung masasarap na pagkain, party-party, mga mamahaling alak, mamahaling pagkain, mga steak, at sari-sari pong ubod ng mahal na hindi kayang bilhin ng mahihirap at ordinaryong Pilipino. Yung mga ginagastos nila, kinakain nila. Pero, hindi po sasabihin ng garbage in, garbage out yan. Lalong-lalo na po yung birthday, duran-duran, na durian-durian. Di po ba? Hindi po tangat bobo mga Pilipino. At yung kaarawan ng Vice President, napakasimple. At karamihan pa ng gumastos ay mga OFW. Nag-share-share sila. Di po ba? Hindi katulad ng kaarawan ng Pangulo, taxpayer ang gumagastos. Hindi po ba? Mga kababayan, at siyempre darating na naman ang walang kakwenta-kwentang SONA. O, sino na naman ang gagastos sa pagkain nila? Sige nga. Di po ba? Kaya dito po sa sinasabi ng garbage in, garbage out ng Vice President, mga tambay na sinasabing pinsan ng isang convicted ng child abuse na si Franz Castro, mga kabayan, wala kakwenta-kwenta po. Vice President pa lang yan. Di po ba, spare tire? At yung ginagawa po ng Vice President, mga kabayan, hindi po pamamasyal yon. Mga Pilipino ang pinupuntahan noon at binibigyan niya ng pag-asa ang mga Pilipino. Hindi po ba? Dahil dismayado sa gobyerno ang mga Pilipino, lalo-lalo ang mga OFW. Hindi po ba? Binibigyan ng Vice President ng pag-asa ang mga Pilipino. Sa kabila ng ganito nangyayari sa ating gobyerno, isang damukal na korupsyon, pamumulitika. Di po ba? Nahandyan ang Vice President. Pinupuntahan yung bumubuhay ng ekonomiya natin. Sila ang malaking tulong, mga bagong bayani, mga OFW. Napakalaki ng tulong niya sa bansa. Mga remittance. Di po ba? Kaya nga meron tayong isang Vice President na sa kabila na mga dismayado ang majority ng OFW, nahandyan ang Vice President. Binibigyan ng kalakasan ng loob. Huwag kayong mag-alala. Matatapos din ang problema natin sa ganitong klaseng pagpapatakbo ng gobyerno. Di po ba? Binibigyan niya ng lakas ng loob, pag-asa. Di po ba? At nakita po natin yung pagmamahal ng mga kapwa natin Pilipino OFW. Sa lahat ng bansa na pinuntahan ng Vice President, talaga pong dinudumog siya. Organic. Walang pera, walang daladalang ayuda. Hindi po ba? Nakita nyo po, palibasa, selos na selos ang gobyerno. Selos na selos ang gobyerno kasi walang nangungumbidang mga Pilipino sa Pangulong Marcos at dito mismo sa tagapagsalita na tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out. Di po ba? Yung pumapasok na basura sa kanyang bibig, ay yun din po ang lumalabas sa kanyang bibig. Basura. Hindi po ba? Ayon po yan sa Vice President. Hindi po yan ayon kay Kamanong. Inuulit lang ni Kamanong. Hindi po ba? Di po ba mga kababayan? Napakahirap po kasing paniwalaan itong mga tao na ito. Lalo-lalo po yung tagapagsalita na basura ang pumapasok sa bibig at basura din ang lumalabas sa bibig. Napakahirap pong paniwalaan. Kasi babatuhan mo ng putik ang Vice President samantalang isang damukal na putik ang nasa mukha mo. Di po ba? Hindi mo napansin? Kinwestiyon nila yung biyahe ng Vice President. Biyahe pero yung biyahe ng Pangulo, hindi nila kinukwestiyon. Ano ang naitulong naman ng biyahe ng Pangulo na isang damukal? Ano po? Isang damukal po ginastos natin dyan. Bilyon! Bilyon ang ginastos natin sa mga biyahe. Bilyon-bilyon! Mga kababayan, may napala po ba ang Pilipino? Wala! Puro pledge! Pangako! Di po ba? Kaya nga bagsak ang ekonomiya natin, baon pa tayo sa utang at nagkakabenta-benta pa ang ating asset. Di po ba?
Mga kababayan, kaya lang, hindi naman po tututukan ng media yan. Dahil ang media, nakikinabang din yata sa mga kinukurap nila. Di kaya? At nakikinabang din yata ang media at mga oligarko sa mga asset na binebenta nila. Hindi kaya? Di po ba? Mga kababayan, yan po kasi ang talagang hindi, yan po ang pinakamatindi po nilang problema. Mga kababayan, wala na po halos nagtitiwala sa kanila. Hindi po ba? Nagtitiwala na lang po sa kanila. Ito po, tiwalang-tiwala po dahil malaki po yata pakinabang ni garbage in, garbage out na tinatawag ng Vice President. Kapito ko yata sa kapangyarihan yan. Samantalang nung panahon po na yan ay hindi pa Yusek, grabe pong banata ng administrasyon. Grabe po! Lalong-lalo po nung hindi pa presidente ang Pangulong Marcos, naku, number 1 kritiko po yan! Kritiko! Pero ngayon, talagang himod wet po na po yata ngayon. Himod! Hindi kaya? Kaya nga nasabihan po ng garbage in, garbage out. Lahat kasi, yung mga sinuka niya, yung mga binatikos niya, kinakain niya ulit. Kaya nga nasasabihan basura eh. Di ba? Sanay na sanay kumain ng basura. Hindi po ba? Yung mga basura niyang binabatikos nung araw, yung pamilya Marcos, kung batikusin po ng Yusek nung araw yan, kinakain niya ngayon. Kaya nga kaya nga rin siya nabansagan na garbage in, garbage out. Sanay na sanay kumain ng kanyang sariling dumi, kanyang suka, kanyang basura. Hindi po ba? Kaya po tayo mga kababayan, hindi naman po tayo tangat bobo. Lahat po ng sasabihin ng tinatawag na Yusek, na tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out, kaya po natin sagutin. Dahil unang-una, yung ginagawa po nila ng 3 taon, ano po ang kanila achievement? Sige nga, ang achievement po araw-araw, batikusin ng Vice President. Ang achievement, batikusin ng batikusin ang mga sumusuporta sa mga Duterte, ang mga kaalyado ng Duterte. Yan na lang po araw-araw ang laman ng balita. Hindi po ba? Achievement po nila yan. Pero ang 100 milyon, ang mahigit 100 milyon, hirap na hirap, naghihikahos sa presyo ng bilihin, naghihikahos sa presyo ng ating mga bayarin. Hindi po ba? At ang ating mga kababayan, na hirap makakuha ng trabaho. Hindi po ba? Pero dito sa gobyerno, sa pangunguna ng garbage in, garbage out, wala silang pakialam riyan. Mamatay kayo! Kahit wala kayong trabaho, magutom kayo. Wala kaming pakialam. Kasi ang priority namin, pabagsakin ang mga Duterte. Hindi po ba? 3 taon, hindi nilulubayan. Kaya po itong mga nakapwesto ngayon, ano sabi ng ating mga kababayan? Mga walang puso, walang kaluluwa, walang awa sa mga Pilipino. Kaya nga po sinasabi ng ating mga kababayan, anong klaseng tao ito mga ito? Tao ba ito? Hayop! Para ka naglalaro sa isang party. Ano ba ito? Tao? Bagay? Pagkain? Hindi! Hayop! Mga hayop! O, di ba? Para ka naglalaro sa party. Di ba? yung tinatawag nila, ano ba tawag doon mga kababayan? Di ba? May tawag dyan eh. Di ba? Yung naglalaro ka, yung hinuhulaan mo, mga kategorya. Hindi po ba? Kaya ganyan din po sa gobyerno. Parang hinuhulaan mo rin kung anong klase silang tao. Bagay ba sila? Tao ba sila? Pagkain ba sila? Pero ang tama, mga hayop pala! Hindi kaya? Mga kababayan, natatawa na lang po si Kamanong. Pero, ang malungkot pong katotohanan, sa kabila po na nagsasakripisyo po ang mga Duterte, yung tunay na lingkod bayan na naranasan natin. Kasi naranasan po natin ang tunay kung paano maglingkod ang tunay na lingkod bayan. Hindi po ba? Kasi ngayon, never po na-appreciate po yan ng mga oligarko. Hindi rin po na-appreciate ng mga media yan. At hindi rin po ma-appreciate yan ng mga korap, mga tiwaling politiko. Di po ba? At lalong-lalong hindi ma-appreciate ng mga makakaliwa. Tayo lang po makaka-appreciate ng ginawa ng mga Duterte ng 6 na taon. Tayo po mga normal na Pilipino na meron tayong pagmamahal sa ating bansa at sa ating bayan. Pero sila,
Hindi po nila, never po nila ma-appreciate. Kasi ang kanilang layunin sa ating bansa ay puro pakinabang. Pakinabang lamang. Hindi katulad ng mga Duterte. Buong bansa, Pilipino. Pilipino ang dapat makinabang, hindi mga mayayaman, hindi mga politiko, hindi mga oligarko. Pilipino! Hindi po ba? Kaya mga kababayan, wala po tayong gagawin. Hanggat binabanatan nila ang tunay na lingkod bayan, bibirahin natin sila ng katotohanan. Pakapalan na lang ng mukha yan. Di po ba? Pakapalan. Dahil kakapal talaga mukha mo sa pakinabang. Nakakapal po talaga yan. At syempre po, yung lagi natin sinasabi, kailanman ang taong sinungaling, mga kababayan, never magsabi ng totoo yan. Hindi po ba? At kailanman ang adik, ang durugista, kailanman hindi aamin niya na siya ay bangag o adik. Hindi po ba? Ganon din po ang mga magnanakaw. Kailanman ang magnanakaw, never umamin yan na siya ay magnanakaw. Hindi po ba? Ganon din ang mga kriminal. Hindi aamin yan na sila ay mamamatay tao. Hindi po ba? Ganon din ang mga kaliwang grupo. Kailanman, hindi aamin niya ng katotohanan na sila ay makakaliwa. Di po ba? Kaya nga po, mga kababayan, tayo na lang ang nakakita ng totoo. Tayo na matitino. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, yung ginagawa po nila, pinagtutulungan talaga nila ang mga Duterte. Pinagtutulungan gamit po ang mainstream media, di umano. Grabe po. Grabe. Binabatikos mo ang Vice President sa mga biyahe niya. Limitado lang ang pondo niya. Isa lang siyang Vice President, spare tire. Nag-iintay lang siya ng tamang panahon. Kung hindi na magpapunction o hindi na kayang gampanan ng isang presidente ang kanyang tungkulin, doon pa lang siya magiging presidente na hahawakan niya ang bansa, pati ang foreign policy. Kontrolado niya. Kontrolado na niya. Pero ngayon, wala siyang kontrol. Lahat ng kontrol, pati sa foreign policy, pati sa ating bansa, tanging isa lang ang may kontrol. Ang Pangulo ng bansa na tinatawag na bangag at tinatawag na tumitira at sumisingot ng pulburon at ng coke. Yan po. Kaya lang ginagawa tayong bobo. Pinaniniwala tayo na napakaraming responsibilidad ng Vice President sa Pilipinas. Pinaniniwala tayo ng ganitong klaseng abogado na tinatawag na garbage in, garbage out. Ginagawa niya pong bobo tanga ang kanyang sarili. Di po ba? At nagpapakagaga yata siya. Hindi kaya? Alam niya sa sarili niya ang trabaho ng Vice President. Hindi po ba? Nag-iintay ka lang. Iintayin mo lang na matsugi para palitan mo na o kaya ma-impeach. Ma-impeach ang Pangulo at doon ka palang papasok. Hindi po ba? Isa ka nakakita, lahat ng problema ng bansa sa iyo'y kakabit, pati ang business sector ng Makati Club Business, sa Vice President pa rin sinisisi. Hindi mo katarantaduhan yan? Vice President, wala kinalaman dyan sa negosyo at hindi niya pa kontrolado ang ekonomiya ng bansa dahil Vice President pa lang siya. Nakita niyo po ginagawang kasinungalingan nitong administrasyon na ito. Yung kakulangan nila, yung hindi nila magawa dahil nga po wala tayong marunong na presidente ngayon, isinisisi nila lahat ng kapalpakan, ang korupsyon, ang pamumulitika nila sa Vice President nila sinisisi. Di po ba katarantaduhan yan? Sisisihin mo, samantalang lahat ng responsibilidad nasa iyo? Hindi po ba kagaguhan yan? Kaya nga po tinatama natin dahil hindi po tayo katulad nila na nagpapakabobo. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya po hindi po natin lulubayan itong mga ito. Mga kababayan, kung sanay na sanay silang magsinungaling, tayo naman sanay na sabihin naman ang totoo na yung kasinungalingan nila. Hindi po ba? Magsinungaling kayo na magsinungaling sa taong bayan, sasabihin naman natin ang totoo sa taong bayan, yung mga kasinungalingan nila. Hindi po ba?
kahit po bata, kahit po grade 1, malalaman ang mali at tama. Pero dito, mga nagsunog ng kilay ito, mga abogado, exempted mo na lang. Hindi nakasali Pangulo kasi ang Pangulo hindi naman po nakatapos. Ilabas na po natin sa issue. Dahil unang-una, ang nagpapatakbo naman daw po ng bansa ayon sa kanyang ateng ay isang Romualdez at isang Araneta. Kaya papit daw po yung kapatid niya, papit. Kaya hindi natin malaman kung sino talaga ang sinusunod nitong garbage in, garbage out. Ang Araneta ba o Romualdez? Nagtatanong lang si Kamanong, mga kababayan, hindi po ba? Ayan, napakaswerte nyo nga eh. Napakaswerte ninyo dahil merong isang vice president, sa kabila ng pagiging dismayado ng mga Pilipino, dismayado ng mga OFW, nahandyan ang vice president, pinakakalma ang mga OFW, binibigyan ng pag-asa. Di po ba? Binibigyan niya ng suporta. Pinupuntahan niya. Lahat ng bansang pinupuntahan niya ay napakaraming OFW na natutuwa at nasisiyahan. Hindi po ba? Palibasa kayo. Never kayong kumbidahin at never kayong makakita o makakuha ng ganyang karaming suporta na nakikita nyo sa Vice President kung paano po siya tangkilikin ng mga kababayan nating OFW. Hindi po ba? Organic na organic. Talagang nagde-day off pa ang ating mga kababayan para lang sumuporta at makita ang Vice President. Nakita nyo po yon? Yung pagmamahal. Di po ba? Binibigyan ng panahon. Pati makapag-absent, makapag-day off. Di po ba? Mangyayari po ba sa isang presidente na may issue ng pulburon yan? Yung ganyang pagtanggap, napakainit na pagtanggap ng mga kababayan nating OFW. Hindi! Hindi! Hindi po ba? Kaya nga po ang tanong namin, kung gusto nyong makita ang tunay na paglilingkod, dito kay Yusek na tinatawag na garbage out. Kung gusto mo makita ang tunay at maayos na pagpapatakbo, naranasan mo kung paano magpatakbo amo mo, ayan, ikaw na mismo ang mag-umpisa. Mag-file ka ng impeachment diyan sa amo mo. Garbage in, garbage out na tinatawag ng Vice President. Ayan. At paupuin mo ang Vice President at saka ka magsalita kung anong klaseng Vice President, kung paano siya magpatakbo ng bansa. Kasi kami, nakita na namin kung paano magpatakbo ang amo mo. 3 taong issue ng korupsyon, 3 taong issue ng pamumulitika, at isang damukal na paglabag sa proseso ng batas. Hindi po ba? At baka po mawala kayo riyan. Isa pa yon. At syempre, delikado ang mga komunista. Delikado ang makakaliwa. Hindi po ba? At delikado rin sa Vice President ang mga magnanakaw. Hindi po ba? At lalong delikado po ang tinatawag na tambaluslos at ang namemera na First Lady at ang isang damukal na may issue rin ng korupsyon at pamumulitika at kidnapping pa yata ang lumalabas sa ginawa nila sa tatay ng Vice President. Pag yan po ay naging presidente, mga kababayan, hindi na po natin makikita yan sa Pilipinas. Kanya-kanya na pong takbo yan. Kanya-kanya na pong tago. Parang yung dating COMELEC chairman na si Bautista. Bigla pong nawala sa Pilipinas, mga kababayan. Buhay hari na yata. Dahil sa dami rin yata ng naibulsa. Parang yung COMELEC natin ngayon na si COMELEC Chairman Garcia. Isang damukal din po yata ang pera niya sa labas ng bansa, mga kababayan. Ganyan po mangyayari sa ating bansa. Pag naupo ang isang matalino at makabayan at may prinsipyong leader at gumagamit ng tamang batas at uusigin ng mga magnanakaw, korap, marami po mawawalang politiko. Lalong-lalo po sa Kongreso at Senado. Marami pong mawawala, mga kababayan. Lalong-lalo po yung mga markado. Marami po kasing markado Minarkahan na ni Vice President. Markado na po sila. Mga kababayan, makalusot lang po ang Vice President sa ginagawa nilang pamumulitika at malusutan lang po ni Vice President ang pagpapabagsak sa kanya
Delikado po sila mga kababayan. Delikado mga kababayan. Kaya nga lang po hindi po makakuha kasi ang Vice President ng suporta sa men in uniform. Yun po ang napakasakit na katotohanan mga kababayan. Walang suporta ang Vice President sa men in uniform. Lalo-lalo po sa mga may estrelya sa balikat mga kababayan. Nakita niyo po, tulog na tulog sila. Nagkakagulo na ang ating bansa ay watak-watak. Ang dating Commander-in-Chief hindi nakakuha ng hustisya, pero ang ating mga sundalo, ang mga may estrelya sa balikat ay nananahimik. Nakita niyo po. Ganun po katindi ang ating bansa. Pati ang ating hustisya, Korte Suprema, Ombudsman, mga kababayan, yung gusto nating makuha na desisyon, hatol, ay nananatili pong nasa baol. Mga kabayan, inupuan na at itinago na yata sa baol, mga kabayan. Ganyan po katindi ang gobyerno natin ngayon. Pero, ang maririnig mo lang sa mainstream media, puro po batikos lang. Ganyan po talaga yon. Ayan, malapit na naman po. Malapit na naman dumating kaarawan ng Pangulo. Ayan, tingnan natin kung sino naman ang magpaparty sa kanila. Duran-duran na naman kaya? Mga kabayan, yan po. At ang SONA, abangan din po natin mga kabayan. Ang SONA, kung magkano po ang gagastusin nila sa pagkain. At binabatikos pa ang pagkain doon sa kaarawan ng Vice President sa Dahig, mga kababayan. Napakasimple. Restaurant, mga kababayan. Unbelievable. Garbage in, garbage out talaga. Maraming salamat po mga tambay. Sana gusto po ng inyong tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa ating pong mga subscribers, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo, maingatan po kayo. At syempre po, maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po. Maraming salamat. Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisug, California, USA, si Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan sa mga biyaya at tulong na inyo pong pinagkakalob. Ingatan nawa po kayo, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung lagi ko pong hiling na sana po isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President at lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na mabigyan pa po siya ng mahabang buhay at kalakasan at syempre po makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Tayo rin po, doble-doble ingat po mga kababayan, ingat-ingat po tayo. Maraming salamat po. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye. Ingat-ingat po.